Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. That is, Your Honor, yung anak, si Mans saka si Pulong. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Mans Carpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Urban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. Nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-iimpluwensya. During the first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was then chef. May Act 6 na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PIDEA sa loob ng Bureau of Customs. May tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Si Paring Bini, I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Buksan mo pinto. Babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Ako po ay isang Intelligence Officer 1, as yun po yung item ko. But during the time, I was designated as the OIC Chief of the CIS, Customs Intelligence and Investigation Service, Port of Manila. Ilang taon kang operatiba sa intelligence sa Bureau of Customs? I was with the Bureau, Your Honor, for 17 years. Hindi po ako umaalis as intelligence operator, intelligence operative. Hinuli lang po namin ang magnetic lifter na may lamang shabu. At yun ngayon ang ikinaso sa akin, conspiracy to import ng illegal na droga. Narinig ko yung pangalan ni Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Nung binabanggit mo na pumasok siya doon sa
custody center ng Senado. Opo. So, sino kasama niya doon? Yung babaeng empleyada ng Blue Ribbon Committee, nakita ko rin yung ID niya, Senate. Then nagpakilala siya as staff ng Blue Ribbon. Kaya nga binuksan ko yung pinto. Then pagpasok niya, pumasok din si Paul Gutierrez. Nagpakilala siya. Then doon ako nilambas lahat ng mga salita niya. Tanda mo yung staff ng Senado? Your Honor, sana tanda ko sa muka. Pero alam ko may CCTV po doon sa baba dahil parking lang yun eh. Covered yun ng CCTV. Magmura pa nga eh. Kung yun gagawin mo, babanggitin mo mga pangalan nito, alam mo naman kung sino yan. Mga magkakaibigan yan, Malacanang yan, press. Kaya doon ko nalaman na si Michael Yang ay officer pala ng National Press Club. Ibig sabihin, matagal na sila magkakilala, magkaibigan, pati si Pulong at si Mans. Doon niya ako tinitrete ng todo na never to mention those names. To be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is your order yung anak, si Mans saka si Pulong. Pero Michael Yang, dahil si Michael Yang madaldal yan. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin. That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. So Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa justisya mo? Yes, Your Honor. And I am praying for that, Your Honor. Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa niyan sa shipment na yan, kinaparing Benny Antiport na yan, I replied to her, wala na akong magagawa. Huli na yan. Bakit mo nasabi yun? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Mans Carpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Guban. Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yan? Nagre-remit siya ng pera Nagre-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman siya book. Nakita mo. Ako po, Your Honor, ang isa sa mga apprehending officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor, together with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355. Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. Paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs? At ito ba ay talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing containers, I hope may records po kayo niyan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office? So lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, Ay. lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak.
So hindi na kailangan, wala bang inspection yan? Dapat po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during my time, during our time. 700 containers ang Sa nawawala. Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor. Hindi ko inaano na eksakto. So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, meron no nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, meron naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niyo po, yung aming kargamento, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than 1 month sa Manila International Container Port. Naman mo yan totally walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga di palang magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. Oo. Nalalabas. Sige. So ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano Opo. pinalulusot. O yung mga opisinang dadaanan ng container para ito ay makalabas, may bayad po yan. Oh, may bayad na yun. Okay. Walang papel yun. Dari may lalabas mamaya. Container number lang. So, mawawala na yun. Ay mga kaserbisyo sa kapapasok lang na balita. Naghain ng supplemental affidavit si dating Senador Sonny Trillanes laban kay Davao City 1st District Representative Paolo Duterte at iba pa kaugnay ng mahigit 6 na bilyong pisong shipment ng illegal na droga. Yan naman ang flash report ni Steve Steve. Tony, dumulog sa tanggapan ng Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes para magsumite ng supplemental affidavit kaugnay ng kanyang mga reklamong drug smuggling at graft laban kina Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, dating Customs Commissioner Nicanor Paildon at iba pang individual. Ito ay may kinalaman sa mahigit 6.4 billion na pesos na shabu shipment na nasabat noong taong 2017. Ayon kay Trillanes, kasama sa affidavit ang mga testimonya ng importer na si Mark Taguba, dating Customs Officer na si Jimmy Guban at iba pang kaugnay ng pagdinig sa House Squad Committee. Tiwala si Trillanes na wala ng lusot ang dating presidential son para sabihing indirect o nabanggit lamang ang pangalan nito dahil may fact-finding at case build-up na anya sa nasabing issue. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at graft and corruption ang sinampang kaso ni Trillanes laban sa mga respondent. Sa serbisyo mo sa DOJ, Steve Brad, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kaserbisyo Flash Report.